Hi and hello again. After 3 days of staying in Hakone, we are heading to another destination in Japan. And this time, we are going to Kyoto. And umalis ako ng hotel ng 7 a.m. papuntang Odawara Station. Doon ako sasakay ng Shinkansen papuntang Kyoto. Sobrang nakaka-excite kasi first time kong ma-experience sumakay ng Shinkansen. Nag-check din ako ng ibang options papuntang Kyoto and may nakita ako na pwede kang mag-bus pero kasi medyo matagal yon. Pwede mo naman siyang gawin kung halimbawa aalis ka ng Hakone ng gabi tapos darating ka ng Kyoto ng umaga or pwede ka rin naman mag-flight. Alam ko medyo mas mura kapag sumakay ka ng plane papuntang Kyoto. However, gusto ko talagang ma-experience yung Shinkansen. Gusto kong matry or makita gano'n siya kabilis, yung travel papuntang Kyoto. 次は終点小田原駅でございます。スタートナンバー847。止まって、3、2、1、まだだよ。少々お待ちください。 Nandito na tayo sa May Odawara Station and nung nakita ko talagang paparating na yung Shinkansen train, ang saya-saya ko, hindi ko alam kung bakit. Siguro kasi first time ko talagang ma-experience tong Shinkansen. And sa sobrang excitement ko nga and takot ko na maiwan ako ng train, ang nangyari, sumakay ako bigla-bigla dyan sa train na yan. And sabi ko, bakit ganun? Yung naka-assign na seat ko, merong nakaupo. Buti na lang talaga may nakaupo kasi kung wala, baka nakarating na ako sa ibang area. Tapos doon ko lang nalaman na mali pala yung nasakyan kong train. So sabi nung nakaupo doon, tingnan mo yung ticket mo, baka mamaya mali yung train na nasakyan mo. And true enough, pagkatingin ko, yung train ko pala is yung susunod pa. And sobrang naagahan ko pagsakay ng train. So, buti nakalabas ako kasi mabilis yung pag-alis ng Shinkansen eh. So, nung nakarating na talaga, yung finally dumating na talaga yung assign na train ko, minake sure ko na yun talaga yung tamang oras and bago pala ako bumili ng ticket, yung mga nabasa ko sa blog, mga napanood ko sa YouTube, sabi nila, sumakay ka dun sa right side ng train kasi sa right side meron kang view ng Mount Fuji. Meron naman ako nakitang view ng Mount Fuji, however, obstructed siya kasi medyo cloudy and yung weather at that time ay hindi ganun ka-conducive para magpakita si Mount Fuji. And okay lang naman kasi nakita na naman natin si Mount Fuji sa Hakone. Bago ako sumakay sa train, bumili rin ako ng coffee and snacks sa 7-Eleven. And as you can see, sobrang bilis ng train. Yung takbo niya sobrang bilis talaga. Pero stable lang yung mga coffee ko. Hindi siya tumaob, hindi natapon and all. And yung ticket ko pala dito ay binuko siya online and nakuha ko siya around $100. Hindi na ako kumuha nung ticket na pwedeng meron kang paglagyan ng luggage kasi yung luggage ko naman is maliit. So, nasa tabi ko na lang siya. And as you can see, in-enjoy ko talaga yung train ride na yan. Kasi ang ganda nung niya, yung labas ng train, dami mong makikitang bundok. Lalo na pag papunta or malapit ka na sa may Kyoto area, iba na yung view niya, wala nang masyadong mga buildings, mostly mga na lang siya, mga bahay, tapos puro bundok talaga, ang ganda talaga ng view. Para kang nasa yung parang provincial view na siya. Habang nakaupo ako dyan, napapaisip tuloy ako, bakit kaya sa US walang mga bullet trains or Shinkansen train? Isa yun sa mga rich countries. Maganda sana, no, kung merong ganitong fast train kasi ang daming state ng US and mabilis mo sanang mapupuntahan yun kung merong mga bullet train. However, hindi natin alam kung anong nangyayari and kung ano yung mga decisions nila or kung magkakaroon ba sila ng bullet train in the future. It's just a thought anyway.
Kahit sobrang bilis ng bullet train na yan, nakatulog pa rin ako. Siguro kasi for the past few days, maaga talaga akong nagigising. Siguro mga 4 or 5 gising na ako. Pero naman kasi, pagdating ng mga 7 or 8, nasa hotel na ako and tinatry kong matulog. Kaya lang hindi ganon ka-quality yung sleep ko. And kahit nakainom ako ng coffee dyan, siguro sa sobrang pagod ko, nakatulog ako ng mga few minutes, which is enough para may konti tayong energy pagdating natin ng Kyoto. Pagdating ko sa Kyoto Station, I took a bus papunta sa hotel ko and yung name ng hotel is First Cabin Kyoto ni Jojo. It's a capsule hotel and nasa area siya ng Horikawa Marutamachi. Although malayo siya mismo sa parang downtown area, pero nagustuhan ko siya kasi may katapat siya na grocery store and paggabi may mga sale sila na mga bento boxes and yun na yung dinner ko. Pagka-check-in ko, nag-check agad ako ng mga pwede kong puntahan na malapit sa hotel. Pero meron naman na ako itinerary sa kung saan yung gusto kong unahin. And yung unang area na gusto kong puntahan is yung Fushimi Inari Shrine. Buti na lang talaga, sobrang comfortable din ng sapatos na nasuot ko dyan kasi hindi ko alam na yung papunta pala sa Fushimi Inari is may hiking may hiking spot. Sobrang taas nung area niya. Along the way, may nakita akong pinipilahan na coffee shop, yung Vermilion Cafe. Buti na lang may spot sila for one person. And nagtry lang ako ng matcha cake and tumambay lang ng ilang minutes before ako pumunta sa may Fushimi Inari na. Again, sobrang helpful ng tripod dito kasi as you can see, lalagay ko lang yung tripod dyan tapos maglalakad-lakad na ako, kukuha na ako ng mga pictures dyan. And merong area ng Fushimi Inari na halos wala ng tao kasi nga siguro hingal na sila papunta sa taas at ayaw na nilang umakyat pa. So, doon ko na-enjoy na ilagay lang talaga yung tripod ko at maglakad-lakad dyan at umaura-aura.
Hindi talaga tayo makaget over sa dessert na to. Ang tawag pala dito is Mont Blanc or Silky Paste Parfait or Spaghetti Ice Cream. So, hindi siya ganun katamis, promise. Sobrang tama lang yung tamis niya. And tinitig advantage ko rin naman na kumain ng mga dessert habang nandito tayo sa Japan. And after ko dito sa Fushimi Inari, dumiretso na ako sa may area ng ni Jojo, yung downtown area ng Kyoto. Dito meron silang Takashi River Walk. Meron ditong mga water na parang canal area na mapapasana all ka na lang kasi sobrang linaw ng water. Meron ding ganito na malapit sa hotel ko na para siyang bike path or walking path na rin. And as I've said, dun sa area ng hotel ko, merong katapat na grocery store. So, dun ako bumili ng bento boxes. And itong dinner ko na to, it's only $4. Good morning sa ating lahat. And this is our second day dito sa Kyoto. And maaga tayong nagising kasi nga maaga din naman tayong nakatulog yesterday or last night. And maganda-ganda na yung tulog natin. Yung hotel pala natin, maganda yung mga amenities niya. Since it's a capsule hotel, may mga common areas siya na working areas, pwede ka rin doon kumain. And may mga free sila na food like dessert, ice cream, and meron pang Yakult. Hindi ko na lang siya nakunan nga. Nakakahiya kasi ang daming naka-station or ang daming nagsistay din doon or tumatambay doon sa my common areas. Tapos maganda rin yung bathroom nila, may separate din na parang onsen if you're comfortable with that. Meron din silang mga parang makeup room and meron din silang laundry area. Anyway, yung first destination natin today is yung Arashiyama Bamboo Forest. Pero, sobrang daming tao nung dumating ako. Kahit 6:30 a.m. pa lang ng umaga ha. So, I decided na, okay, sige, mag-explore lang ako dito. Tapos, pupunta na ako sa next destination ko, which is yung Adashino Nembutsuji Temple. Pero before ako pumunta doon, yung nasa itinerary ko talaga is puntahan yung Otagi Nembutsuji Temple. And may option ka papunta doon. It's either mag-taxi ka, which is very convenient, or mag-bus ka, or maglakad ka katulad ng ginawa ko. And as someone who really loves to walk at i-enjoy yung nature, sobrang na-enjoy ko talaga dyan. Tapos, as you can see, ang ganda ng weather. Hindi siya mainit. Sobrang conducive siya to walk. Tapos, parang ako lang ata yung naglalakad dyan. Pero may mga nakita rin akong mga locals na paisa-isa, parang kagagising lang nila, tapos nagwawalis lang sila ng bakuran nila. And magsa-start pa lang din yung araw nila. Wala pa rin akong nakitang mga open na coffee shop or cafes at that time. Pagdating ko dun sa may temple, hindi pa talaga siya bukas kasi ang aga ko nga, pero ang opening hours niya ay 9 a.m. to 4:15 p.m. Meron din tong entrance fee na 500 yen. And itong Otagi ng Butsuji Temple, meron siyang 1,200 unique and whimsical collection ng statues. Since remote nga yung area, kaya medyo dayuhin talaga yung place na to. Kailangan mong either, as I've said, mag-taxi or mag-bus. Medyo malayo-layo rin siya from the Arashima Bamboo Forest. Kung medyo crowded sa Arashiyama Bamboo Forest, isang option nyo ay itong Adashino Nembutsuji Temple. Meron lang tong entrance fee, pero feeling ko mas maganda to kaysa sa Arashiyama Bamboo Forest. Itong temple na to is actually a cemetery kasi kung lalagpas ka na dyan sa may parang bamboo forest, may makikita kang mga stone monuments na ang sabi nila nire-represent yung mga namatay na daw na loved ones nila.
After natin sa may bamboo forest, dumiretso na tayo sa may Higashiyama area. And meron akong nakita dito na nagtitrend na cafe. And meron silang binibenta na cloud-shaped mousse cake. Masarap siya, hindi siya matamis. And trinay ko rin yung matcha latte nila. Masarap din siya, very creamy. Yung Higashiyama area, known din siya as a temple district kasi nga ang daming temple dito. Pero bawat temple ay merong mga entrance fee, kaya ready mo na yung coins mo. And isa sa mga pinuntahan ko is yung Ryozen Cannon. Dito, pwede kang mag-light ng incense. Tapos, enjoy mo yung area kasi mas less yung crowd dito. So, less yung ingay. Yung crowd talaga is nakakoncentrate sa may area ng Kiyomizu-dera Temple. And dun talaga sobrang dami ng tourists. Buti na lang may mga nag-offer din na kumuha ng pictures. And then, kukunan mo lang din naman sila afterwards kung gusto nila. May pinuntahan din ako na Starbucks dyan, yung parang old type na Starbucks. And then, pumunta ako sa isang ramen shop. Doon ako tumambay. Doon ako nag-lunch kasi nga medyo pagod na rin yung pa ako kakalakad dyan. Afterwards, naisip ko pala, bakit hindi ako nag-try ng traditional dress ng Japan? Pero kasi feeling ko, medyo hassle siya since mag-isa lang ako. So, ang hirap maglakad ng naka-traditional dress and walang hawak ng bag mo or what. Maybe next time, but hindi siya yung naging priority ko nung pumunta dyan. Next destination natin ay yung Kenkakuji or Golden Pavilion. It's also one of the popular places to visit dito, kaya sobrang crowded din talaga niya. Buti na lang talaga may mga mababait na kumukuha ng pictures. Salamat! Also, besides sa pagkuha ng photos, pwede mo ring enjoy yung gardens around the pavilion. Bumalik din tayo dito sa Kiyomizu-dera ng mas early, around 7:30, and through enough, mas less ang crowd dahil nga hindi pa siguro sila gising and nagpre-prepare pa lang ng mga breakfast nila. Pero itong Kiyomizu-dera, ang sabi nila, it stands for Pure Water Temple, and yung name daw na to, it comes from Otowa Waterfall. And according sa mga paniniwala nila, yung water flowing from the Otowa waterfall symbolizes purity, clarity, and most importantly, spiritual cleansing. Pwede mo ring inumin yung water mula dun sa stream for spiritual cleansing. Naghanap ako ng coffee shop around the area kasi nga maaga pa. And I stumbled upon this Nana Coffee. Maliit lang siya na coffee shop pero quiet, sobrang cozy nung area. And yung kanilang coffee, sobrang masarap, very aromatic. And yung kanilang toast, masarap din. Tapos yung meron ka pang salad dyan, very balanced yung ating breakfast na to. Ang next destination natin ay Genkakuji Temple. Pero along the way, meron akong nakitang walking path. Ang name niya is the Philosopher's Path. Itong walking path ay 2 kilometer na scenic stone path na pinangalan kay Ketaro Nishida, who walked it daily for meditation. And
Hindi ko naabutan yung cherry blossom season nila dito. Pero nakita ko sa Google, kung saan ko rin to sinearch, ay sobrang ganda din niya during the cherry blossom season. Makikita mo talaga kung gaano kalinis yung canal area nila. Nakakainggit talaga. Kasi ang dami natin yan sa Philippines pero hindi ganun kalinis. And ang dami mong makikitang koi dito. Maganda rin talaga yung walking path niya. And along the way, meron akong nakitang ice cream place dyan. And syempre, bumili ako ng sakura flavor na ice cream. Along the way, papunta na sa may Genkakuji Temple, marami mga nagtitinda ng mga dessert at kung ano-ano pa. And pwede nyo rin itong itry, yung cream puff na may matcha. Sobrang sarap niya. Kung kanina meron tayong Golden Pavilion, ito naman tinatawag nilang Silver Pavilion. Para sa akin, mas peaceful to kesa sa Golden Pavilion kahit marami ring crowd na nagpupunta dito kasi meron ata silang instruction dito na dapat you have to be quiet. Sobrang na-appreciate ko to kasi ang ganda talaga ng area, ang ganda ng mga puno niya, ang ganda nung landscaping niya. According doon sa nabasa ko, itong Genkakuji dates back 1482 na gusto nilang ipagawa to as a retirement villa. After spending some time sa Kinkakuji Temple, I got hungry and had a cold soba. Sobrang refreshing ng meal na to, especially dahil mainit na. Nakalimutan ko lang yung name ng restaurant na to. And pabalik, ito rin yung magiging daan mo, yung Philosopher's Path. And nag-take time lang din ako na mag-walk dito kasi nga, yung schedule natin hindi naman ganun ka-tight and very easy to modify naman siya since ako lang din naman yung gumawa ng mga pupuntahan ko. Wala akong mga tours na nag-join ako. Basta kung ano lang yung gusto kong puntahan, yun lang yung mga pupuntahan ko. And kung kaya ng time ko na isingit yung isang place, isisingit ko siya.
Yung next stop natin is sa may Nishiki Market. Nasa may downtown area na siya ng Kyoto. Nagbus lang ako papunta dyan. And ang dami mong mabibili dito. Nag-decide na rin ako na dito na lang din ako mag-dinner bago umuwi. Yung nakikita nyo, yan yung dinner ko. Sobrang sarap niyan and feeling ko very healthy naman siya. Bago tayo bumalik sa hotel, dumaan muna ako dito sa side ng Kamo River. It's another scenic walk dito sa Kyoto and connected na rin siya sa may Nishiki Market or malapit siya sa Nishiki Market, pati yung Pontoko Alley. And ang dami ring mga nakatambay lang dito, nakaupo sa gilid. Tapos marami ring mga dining options na malapit na rin dito sa Kamo River.